Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon sa ating ikatlong araw ng Misa de Gallio. Alam kong ngayong taon na ito, mas extra pa ang effort natin sapagkat naka-pandemic pa rin tayo, nasa quarantine pa rin tayo, at pinapaalalahanan po ang lahat na sundin ang social distancing, lalo na po yung mga nasa labas, na mayroon tayong dapat na at least 1 meter na distansya sa isa't isa. Ito ay required sa atin ng IATF. At ito rin naman ay isang pag-iingat natin sa ating mga sarili at sa iba. Dahil maaaring wala tayong nararamdaman, pero mayroon tayo. Possible yun. Maaaring hindi mo nakikita sa iyong sarili ang mga simptomas, hindi ka umaaray, hindi ka nilalagnat, pero dala-dala mo pa rin. Dala-dala mo pa rin. Kaya tayo ay sumusunod sa mga patakaran at alituntunin ng ating simbahan at ng ating pamayanan para sa kaligtasan ng lahat. Yung pagsunod ay isang bahagi ng kwento ng Pasko. Ang pagsunod ay bahagi ng kwento ng Pasko. Mula pa sa lumang tipan, maririnig natin ang mga salitang yan. Sumunod, pagsunod. At madalas, yung taong tinatawag ng Diyos na sumunod sa Kanya, tinatawag siya sa konteksto ng karanasan ng buhay. Hindi lang yung basta wala siyang ginagawa. At kapag tinawag na, hindi siya pinapangakuan ng isang payapa, smooth, walang problemang buhay. Bagkus yung pagsunod niya ay nagiging mas makahulugan dahil sa mga pagsubok na nangyayari sa kanyang buhay. Ito ang kwento ng Ebanghelyo natin ngayong araw na ito. Ang kwento ni San Jose. Alam nyo, very relevant ito. Dahil noong December 8, nasurpresa ang buong simbahan, ang buong mundo, dahil inilunsad, idineklara ni Pope Francis, ang December 8, 2020 hanggang December 8, 2021 bilang taon ni San Jose. Kaya nakita nyo roon, may sleeping Saint Joseph dyan. Ang gandang tingnan ni sleeping Saint Joseph. Pero wag niyong gayahin. Patapusin niyo muna ako sa misa ko bago niyo gayahin ang sleeping Saint Joseph. Year of Saint Joseph, and Pope Francis is asking us to reflect on the many points in the life of Joseph. It is quite ironic that this silent man, as portrayed in scriptures, not even a word came out of his mouth, at least basing it on the Bible, can be a source of numerous points of reflection. And this year, my friends, he has become more relevant because all of us are going through some sort of crisis. Lahat tayo dumaraan sa krisis. At yung karakter ni San Jose ay tila baga nagpo-provide sa atin ng kasagutan, mga pamamaraan sa pagdaan sa krisis, na ang pagsunod sa Diyos
ang susi upang makatawid sa krisis. Sabi ng Ebanghelyo, si Maria daw at si Jose ay nakatakda ng ikasal. Napakalalim ng pakahulugan ng relasyon sa kultura ng mga Hudyo. Kapag sinabing betrothed, itinakdang ikasal, hindi lang yan yung bastang engaged na katulad ngayon. No? Mas malalim pa doon. Kaya nga, sabi ni San Mateo, no, paano niya dinescribe si Jose? No? Matuwid na asawa. Di pa kinakasal, pero asawa na. Ganun sa kanila. Napakalalim ng relasyon ng kanilang pagmamahalan na hindi pa ikinakasal ay ganito na ang pagtuturing sa isa't isa, pero hindi sila magkasama sa bahay. At kapag sila'y kinasal na, may tuturing ng talagang mag-asawa sila. Pero, hindi pa rin sila magkasama sa bahay. Itatakda pa lang, no, ang isang araw na darating, pupunta ang lalaki doon sa kanilang magiging tahanan. At doon pa lang sila magsasama. Kita niyo yung haba ng proseso? No? Ang haba. Ngayong mga panahon na to, messenger lang katapat eh. Ayos na. No, biro lang. No? Ganun yung konteksto ng relasyon ni Maria at ni Jose. At sabi siya'y isang matuwid na asawa. No? Isang matuwid na asawa. Paano naging matuwid si Jose? How should we understand his being righteous? Righteousness, my friends, is not bragging about yourself and projecting it to the world that I am righteous. Yung pagiging righteous, hindi yung sasabihin mo sa buong mundo, alam ko ang gagawin ko. Masunurin akong tao. Paano ang pagiging matuwid? Sabi ng Ebanghelyo, nung nalaman ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao, inisip niyang hiwalayan si Maria ng tahimik. Bakit kailangan gawin yun, Father? Kala ko ba matuwid siya? Exactly. Dahil ang unang bahagi ng pagiging matuwid ay ang pagsunod sa alituntunin, pagsunod sa batas, at kautusan nung panahon nila na kapag ang iyong kasama, ang iyong asawa o magiging asawa ay nagdadalang tao at alam mong hindi naman ikaw ang tatay, yun ay pangangalunya. Adultery. No, adultery. Kaya mismong si Jose, sinunod niya ang batas ng kanilang panahon. Kailangang hiwalayan ko si Maria. Pero alam niyo, ang pagiging matuwid ay hindi lang basta pagsunod. No? Yung pagsunod nga lang, medyo nahihirapan na tayo eh. Bakit? Dahil sa ego, dahil sa pride. No? Ba't ka susundin yan? Eh, mas alam kong mas tama itong gagawin kong to. Gusto ko to eh. Anong pakialam nyo? Yan, yung mga ganyang salita. No? Mga ganyang salita.
Hindi lamang pagsunod sa batas. Naalala ko tuloy, kasi may nakausap ako nung mga ilang linggo na rin na nakakaraan. Pinapaalalahanan ko yung mga tao, sabi ko, okay lang na hindi kayo pumunta ng simbahan at maglingkod bilang ministers kasi delikado naman talaga, no? Kailangan magsuot tayo lagi ng mask. At meron akong nakausap na isang lalaki, hindi ko sasabihin kung saan, pero hindi dito sa atin. Ang sabi niya ganun, kilala ko naman yung sarili ko . Alam ko naman, Father kilala ko yung sarili ko. Yung ego, yung gusto, yung pagnanais na gawin, ay nauuna pa. Yung mga kautusan, binibigay sa atin yan upang magkaroon ng kaayusan. Hindi lamang ng isang tao, kundi ng pangkalahatan. Hindi lang ikaw ang Pilipino. Hindi lang ikaw ang tao. Baka hindi mo nakikita yung mga nakapaligid sa iyo at wala kang pakialam sa kanila. Ang kautusan na ibinibigay sa komunidad upang magkaroon ng kaayusan. At sinunod ito ni Jose. Sinunod ito ni Jose. Pero tingnan ninyo kung paano sinunod ni Jose ang kautusan. Ang sabi ng Ebanghelyo, hihiwalayan niya si Maria ng tahimik. Hihiwalayan niya si Maria ng tahimik. At the onset, we might think that Joseph was really thinking about Mary because she will be stoned to death. Babatuhin. Naalala niyo yung babaeng nahuling nangangalunya na dinala kay Jesus? At tapos ay sabi ng mga Pariseo, anong gagawin sa kanya? Anong sagot ni Jesus? Kung sino sa inyong walang kasalanan, siya ang unang bumato. Naalala niyo yung eksena na yon? Binabato ang babaeng nahuhuling nangangalunya. Kaya pinlano ni Jose na hiwalayan ng tahimik si Maria. But come to think of it, my friends, hindi lang yun ang ginawa ni Jose. Dahil mamaya, pag pinalalim natin yung kwento, makikita natin na hindi na rin niya inisip ang kanyang sarili. Ang pagiging matuwid ay hindi lamang pagsunod sa batas o kautusan. Ang pagiging matuwid ay pagkakaroon ng malasakit sa iba. Dahil alam mo na mayroong kautusan, mayroong batas na mas dakila pa sa mga batas ng mundong ito. Ang batas ng Diyos. At ang batas ng Diyos ay pinatatakbo ng pag-ibig. Hindi sapat na sasabihin mong, alam ko ang gagawin ko, bahala kayo sa buhay nyo. Kailangan may malasakit ka. Kailangan may concern ka sa iba. Kailangan isipin mo ang kapakanan ng iba. At kailangan ingatan ang iba.
At ito ang ginawa ni Jose. Iningatan si Maria. Iningatan si Maria. Pero kung titingnan natin sa kanyang planong tahimik na paglayo kay Maria, hindi ba sa huli, baka siya pa nga yung lumabas na masama? Dahil tahimik niyang iniwan, walang eksena, lumayo ang Jose, anong iisipin ng mga tao? Pinabayaan niya ang kanyang asawa. Iisipin ng mga tao, pinabayaan at inabandona niya ang kanyang mag-ina. Pero hindi ito inisip ni Jose. Alam niyang pwedeng mangyari yun. Pero ang pinlano niya, tahimik na hiwalayan si Maria, sumunod sa kautusan, pero ingatan si Maria. Huwag saktan si Maria. And I'm sure Joseph went through a crisis because he was struggling. He was struggling between the fact that Mary was already pregnant and the child was not his, and the fact that he loves Mary, that he wanted to be with Mary for the rest of his life. Joseph was in crisis. At sabi ng Ebanghelyo sa atin, sa isang panaginip, sumagot ang Diyos. Doon nagmula yung konsepto ng sleeping Saint Joseph. Nagpahinga. Ang pagiging matuwid ay hindi yung sugod lang ng sugod. Ang pagiging matuwid ay hindi lang yung puro angas. Ang pagiging matuwid, minsan, sinasabi sa iyo na, wait lang. Atras muna ng kaunti. Pahinga muna ng kaunti. Idlip ka muna ng kaunti. Wag lang sa misa ni Father. Hey! Mulat-mulat din. No? Ang pagiging matuwid, hindi lang yung sugod lang sugod. Ang pagiging matuwid ay pagkilala na ikay mahina. Pagkilala na ikay nangangailangan ng pahinga. Pagkilala na ikay nangangailangan ng kasagutan. Kaya naman sa kanyang pagiging matuwid at pagpapahinga, sumagot ang Diyos. At sinabi sa kanya, yung dala-dala ng asawa mo ay dahil sa banal na Espiritu at ang isisilang niya ay tagapagligtas. Diyos na kasama ng mundo. Sumasa atin ang Diyos. At nung siya'y nagising, ano ang sabi ng Ebanghelyo? Sumunod si Jose. Sumunod si Jose. I'm not sure if you have seen the series Homeland. Napanood nyo na ba yung Homeland? No? Sa mga nagne-Netflix dyan. Yung Homeland. Mayroong isang eksena doon, no, na si Carrie, yung bida, no, isang babaeng CIA officer, ay nabuntis. At doon sa eksena na yun, kausap niya yung kapatid niya, yung ate niya, at saka yung tatay niya.
At sabi ni Carrie sa kanila, I have my choice. I cannot have this child. Ibig sabihin, plano niyang magpa-abort. Plano niyang magpa-abort. At sabi nung ate niya, hindi pwede. Hindi mo kayang gawin yan. Dahil mahal mo ang batang yan. At sabi ni Carrie, no, I don't have that love with me. Wala yung sinasabi mong pag-ibig na yan para sa batang ito, wala sa akin, di ko nararamdaman yan. At sabi ng tatay niya, ngayon, wala. Pero sa oras na isilang ang batang yan, makikita mo. Sa oras na mamasdan mo ang mukha ng iyong anak, malalaman mo na mayroon kang pag-ibig para sa kanya. Ang pagiging matuwid ay hindi lang basta pagsunod. Ang pagiging matuwid ay hindi lang basta pagiging maangas at sugod ng sugod. Bilib na bilib sa sarili. Ang pagiging matuwid ay pagiging masunurin sa Diyos. At kung dadaan tayo sa krisis ng buhay, yung pagiging matuwid na ipinakikita ni San Jose, yung pagkilala na siya'y mahina, yung pagkilala na kailangan niya ng tulong at paliwanag, ang magtatawid tungo sa kaliwanagan. And we know that all of us now are struggling. Perhaps Joseph can help us. Perhaps Joseph can teach us righteousness. Hilingin natin kay Jose na turuan tayong maging matuwid. Hilingin natin sa kanya na ituro sa atin ang pagsunod ng may pagmamahal. Hilingin din natin sa Kanya na turuan tayong kilalanin ang ating kahinaan. Dahil sa pagkilala natin sa ating kahinaan, tayo'y natatahimik. At doon, maririnig natin ang tinig ng Diyos na sinasabi sa atin, Emmanuel, kasama natin ang Diyos. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo.